Mainit ang hapon nang dumating ang isang sobre sa maliit na kubo sa baryo ng San Rafael. Nakasulat sa gintong tinta, Batch 98 Grand Reunion. Tara na at magbalik tanaw. Si Alona, nakaupo sa bangkong kawayan, ay nagulat. Matagal na rin mula nang huli niyang makita ang mga kaklase niya sa high school. Reunion? Ako? Para saan pa? Bulong niya habang pinagmamasdan ng imbitasyon. Sa isip niya, ano pa ba ang sasabihin ng mga kabatchmate niya? Na siya ay hindi nakaalis sa baryo. Nakubo lang ang kanyang tirahan. Na kahit galing siya sa Japan ay hindi siya nagkaroon ng malaking bahay tulad ng iba. Anak, bakit parang malalim ang iniisip mo? Tanong ni Aling Lita, ang kanyang ina, habang iniaabot ang baso ng malamig na tubig. Ma, may reunion daw kami. Ewan, parang wala naman akong maipagmamalaki. Ngumiti si Aling Lita. Alona, hindi pera o bahay ang sukatan ng tao. Basta may dignidad ka, sapat na yon. Pero kahit anong paliwanag ng ina, ramdam pa rin ni Alona ang bigat. Kilala niya ang mga kabatchmate niya, lalo na si Melissa at Carla, na puro mamahaling damit, branded na bag at malaking bahay ang pinapakita sa social media. Napapikit si Alona. Naaalala niya ang mga gabi sa Japan, ang mga ilaw sa club, ang malakas na tugtog at ang ngiti niyang pilit habang nakikipagkwentuhan sa mga dayuhan. Hindi madali ang pagiging Japayuki. Maraming beses siyang napahiya. Maraming beses siyang napagod. Pero kinaya niya alang-alang sa pamilya. Hindi niya lubos sa sinabi kahit kanino. Pero ang malaking bahagi ng kinita niya noon ay ipinambili niya ng lupa para sa paaralan at gamot para sa health center ng baryo. Hindi niya naisip bumili ng malaking bahay para sa sarili. Kasi para sa puso niya, sapat na ang simpleng kubo kasama ang kanyang magulang. Kinabukasan, nagdesisyon siya. Pupunta ako. Kung pagtatawanan nila ako, hayaan na. Basta alam kong wala akong tinatapakang tao. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating ang araw ng kanilang reunion. Maaga pa lang, abala na ang buong bayan ng San Rafael. May mga sasakyang pumarada sa plaza, puro kotseng bago, SUV at ilang pang mamahaling modelo. Nakatanaw lang si Alona mula sa gilid. Hawak ang maliit na sling bag na yari sa abaka. Suot niya ang simpleng bestida na gawa ng kanyang ina. Habang papalapit siya sa venue, ang bagong tayong covered court na pininturahan ng makukulay na lobo at banderitas, ramdam niyang nakapako na agad ang tingin ng iba. Uy, siya ba si Alona? Bulong ng isa. Oo nga, siya yung nag-Japan noon, di ba? Sagot ng isa pa. Pero bakit parang walang nabago? Kubo pa rin ang tirahan nila. Sabi ng kapitbahay namin nung isang araw. Sabi pa ng isa. Nang makapasok siya sa loob, sinalubong siya ng mga magagarang damit, makeup at pabango ng mga kabatchmate niya. Lahat ay abala sa picture taking. Hawak-hawak ang mga mamahaling cellphone. Alona! Malakas na tawag ni Melissa, ang dating muse ng batch. Nakangisi ito habang palapit. Uy grabe, ikaw pala yan. Hindi ka nagbago, pero parang hindi ka rin umasenso? Tanong nito. Narinig ng iba ang sinabi at nagtawanan. Oo nga Melissa, samantalang kami, may mga bahay na sa Maynila, may negosyo, may kotse. Ikaw, nasa kubo ka pa rin? Dagdag ni Carla, sabay tawa ng napakalakas. Kahit si Jenny na dati namang tahimik ay nakisama na rin. Sayang, nag-Japan ka pa pero wala ring napala. Ano bang ginawa mo roon? Tanong ni Jenny. Natahimik si Alona sandali. Naramdaman niyang nanunuksong mga mata ay nakatuon sa kanya. Para bang ang simpleng bestida niya at tsinelas ay malaking kasalanan. Ngunit bago siya makasagot, may dumating na pamilyar na boses. Alona?
Paglingon niya, si Marco pala, dating kababata. Ngayon ay isang matikas na lalaki na nakasuot ng simpleng polo pero halatang respetado. Alam ni Alona na siya na ngayon ang may-ari ng isang kilalang construction firm. "Uy Marco, ang tagal nating di nagkita." Masayang bati ni Alona. Ngumiti si Marco. "Oo nga, hindi ka nagbago. At least, sa kabutihan ng ngiti mo." Nagtilian ang ilang babae sa paligid. Pero sina Melissa at Carla ay napaikot ang mga mata. Grabe, close pala sila. Pero still, kubo pa rin tirahan ni Alona. Bulong ni Carla. "At least may maririnig tayong chismis mamaya." Dagdag pa ni Melissa. Sa gitna ng tawanan, panlalait at kwentuhan ng iba, nanatiling kalmado si Alona. Hindi niya pinansin ang mga mapangmata. Ang nasa isip niya lang, kung alam niyo lang, hindi lahat ng simpleng kubo ay nangangahulugang kahirapan. Niya sa isip. Habang nakaupo si Alona sa isang mesa sa reunion, bahagyang nanahimik siya. Ang ingay ng paligid ay tila naglalaho, napalitan ng mga alaala ng nakaraan. Sa Japan, 15 taon lang nakalipas. Malamig ang gabi sa Osaka. Nakasuot siya ng maikling bestida at mataas na takong. Hawak niya ang tray ng mga inumin. Habang pilit na ngumiti sa mga customer na pawang mga dayuhan. "Smile more, Alona! Customers like happy girls!" Sigaw ng kanilang manager, isang matabang Hapon na palaging nakakunot ang noo. Pero sa likod ng ngiti, sugatan ang kanyang puso. Hindi siya sanay sa ingay ng bara, sa amoy ng alak at sa mga matang mapagsamantala. Kailangan niyang tiisin para makapagpadala siya ng pera sa Pinas. Tuwing gabi, uuwi siya sa maliit na apartment na kasing liit ng kanilang kubo sa baryo. Doon siya iiyak ng tahimik. Naalala niya ang kanyang mga magulang, lalo na ang simpleng buhay nila sa bukid. "Bakit ba ako nandito? Dahil lang ba sa kahirapan?" Tanong niya minsan sa sarili habang nakatitig sa malamig na bintana. Ngunit kapag dumating ang remittance day, naaalala niyang may halaga ang bawat patak ng luha. Ang perang pinapadala niya sa Pinas ay nakakatulong upang makapagpagamot ang kanyang ama na may rayuma at makabili ng gamot para sa mga bata sa baryo. Siya rin ang nag-ambag para mapagawa ang bubong ng maliit na paaralan. Hindi alam ng iba, pero halos lahat ng kinita niya noon ay inilaan niya hindi para sa sarili, kundi para sa iba. May mga kaibigan siya roon na nakilala, ibang kababaihan na tulad niya, parehong lumalaban para sa pamilya. Isa sa kanila si Lynn, ang nagsabi sa kanya, "Alona, iba ka. Hindi ka lang nagtatrabaho para sa sarili mo. Ang dami mong tinutulungan, pero wag mong kalimutan ang sarili mong pangarap." Sabi ni Lynn isang araw. Ngumiti lang siya noon. "Ang pangarap ko, Lynn, ay makita ang mga magulang ko na masaya at ligtas. Kung simpleng kubo lang ang kaya naming tirahan, okay na ako, basta't buo kami." Aniya. Minsan, may mga customer na nag-aalok sa kanya ng kasal, pera at marangyang buhay. Pero tumatanggi siya palagi. Hindi pera o luho ang hanap niya, kundi dignidad at kapayapaan. Pagkatapos ng ilang taon, nagdesisyon siyang umuwi na. Hindi siya umuwi ng may dalang milyon-milyon o mamahaling gamit. Ang dala niya ay karanasan, aral, at ipon na sapat para mapundar ang ilang lupa para sa baryo at maitaguyod ang mga proyekto para sa kabataan. Samantala, balik tayo sa kasalukuyan. Habang inaalala iyon ni Alona, naramdaman niyang may mga matang nakatitig pa rin sa kanya. Naririnig niya ang pabulong na tawa ni na Melissa at Carla, na parabang sila lang ang magaganda at matagumpay sa mundo. Ngunit hindi na siya apektado kagaya noon. Alam niyang may halaga ang mga pinagdadaanan niya. Kahit hindi nila makita, kahit pagtawanan pa sila, ay wala na siyang pakialam. Sa gitna ng masayang musika at tawanan, nakatayo si Melissa sa harap. Siya ang isa sa mga nag-oorganisa ng reunion at halatang enjoy na enjoy sa atensyon ng lahat. "Batchmate!
Cheers to success! Sigaw niya. Sabay taas ng baso ng alak at nagpalakpakan ang karamihan. Habang umiikot ang mga waiter para magbigay ng pagkain at inumin, biglang napunta ang usapan kay Alona. Oy Alona! Ani Carla habang ngumunguya ng mamahaling steak. Balita ko nasa Kubo ka pa rin nakatira. Totoo ba yun? Tanong ni Alona. Natahimik sandali ang mesa. Lahat nakikinig. Ngumiti si Alona ng tipid. Oo, doon pa rin ako. Doon kasi ako mas komportable. Aniya. Dahil sa sinabi niya ay nagkatawanan ang ilan. Ano ka? Eng-eng? Galing ka na ng Japan tapos Kubo pa rin? Sabat ni Melissa, sabay halakak ng napakalakas. Siguro wala ka talagang naipon. Sayang ang effort. Dagdag ni Jenny sabay sabunot sa buhok niya na parang nanunukso pa. May mga batchmate na tahimik lang. Pero ramdam ni Alona ang bigat ng tingin ng iba. Yung tipong nahihiya para sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang sumabat si Marco. Bakit parang problema niyo kung saan siya nakatira? Ang mahalaga, marangal siyang tao. Napatigil ang iba, pero mabilis na sumagot si Carla. Naku Marco, huwag kang magpaka-knight in shining armor dyan. Kung marangal siya, sana ginamit niya yung kinita niya para umasenso, hindi yung wala lang. Sabi ni Carla. Tumawa ulit sina Melissa at Jenny. Ano bang ginawa mo sa Japan? Nagtrabaho? O baka naman, puro pagod time lang kaya wala kang naipundar? Halos lahat ay natawa. Pero may ilan ding hindi makatingin kay Alona dahil alam nilang sobra na. Huminga ng malalim si Alona. Hindi niya kayang sumigaw o lumaban ng insulto. Pero ramdam niyang kailangan niyang magsalita. Alam niyo, mahinang wika ni Alona. Hindi lahat ng pera ay kailangan ilaan sa sarili. Hindi lahat ng bahay ay kailangan mansyon. Minsan, sapat na ang kubo. Kung doon ka mas payapa. Sabi ni Alona. Natahimik saglit ang paligid. Pero mabilis din itong binali ni Melissa. Ayaw mo lang aminin na wala kang pera. Kubo? Tapos bestida pa na parang galing Divisoria. Girl, it's 2025 na. Gising! Sabi nito. Muling nagtawanan ang marami. Pero napansin ni Marco na may kakaibang ningning sa mga mata ni Alona. Hindi galit, kundi kumpiyansa. Kung alam nyo lang, bulong ni Marco. Ngunit hindi niya naituloy dahil tumayo na si Alona. Excuse me? Sabi niya sabay lakad papunta sa labas ng covered court. Sa bawat takbang, naririnig niya pa rin ang maliliit na halakak at bulungan sa likod. Pero hindi na siya nanghihina gaya ng dati. Sa labas, tumingin siya sa langit. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko kailangan patunayan ng sarili ko. Pero kung ito na ang tamang oras, kaya na po ang maglalantad ng totoo. Dasal niya. Ilang minuto matapos nito, dumating ang pagkakataon na hindi inaasahan. Habang nagpapalitan ng updates ang lahat tungkol sa kanilang mga negosyo, trabaho at ari-arian, biglang may dumating na truck na may dalang kahon-kahon na gamit. Ma'am Alona, saan po namin ilalagay ang mga libro at supplies para sa paaralan? Tanong ng driver na malakas ang boses. Napalingon ang lahat. Ha? Supplies? Para saan? Usisa ni Melissa. Ngumiti ang driver. Ay, hindi niyo po ba alam? Si Ma'am Alona po ang laging nagdo-donate ng gamit para sa mga estudyante sa barangay. Kahit nung isang buwan, siya rin po ang nagpa-renovate ng covered court na ginagamit niyo ngayon. Parang nahulog ang panga ng lahat. Lumingon sila kay Alona, na tahimik lang nakatayo sa isang gilid. Nagkagulo ang mga batchmate nang marinig ang sinabi ng driver. Ang lahat ng mata ay sabay-sabay na napalingon kay Alona, na nakatayo pa rin sa gilid at hawak ang sling bag na abaka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Melissa. Pilit na nakangiti pero halatang namumula ang pisngi. Totoo ba yan? Sabat naman ni Jenny. Lumapit ang driver sa kanila. Sabay abot ng dokumentong dala. Ma'am, pakapirmahan lang po dito para acknowledgement.
3 kahon ng libro, 2 kahon ng school supplies, at 5 kahon ng gamot para sa health center, sabi ng driver. Napatahimik ang buong court. Wala ni isang kumurap. Ang kaninang malakas na tawanan ay biglang napalitan ng pagkakakilusan. Si Marco naman ay napangiti. Akala nyo ba, puro luho lang ang sukatan ng tagumpay? Kung hindi dahil kay Alona, baka hanggang ngayon, sirang-sira ang bubong ng paaralan natin. Siyang nagpundo para maayos yon. Halos nanlaki ang mata ng lahat. Kaya pala parang bago at mas maaliwalas ng school grounds, bulong ng isa. At saka itong covered court na ginagamit natin ngayon, siya rin na nag-donate ng pondo para dito. Dagdag pa muli ni Marco. Para silang sabay-sabay na nalunok ang sariling dila. Sina Melissa at Carla na kanina pa panay ang tawa ay hindi makatingin ng diretsyo. Bakit hindi mo sinabi? Mahinang tanong ni Jenny. Halos wala na ang yabang sa boses nito. Huminga ng malalim si Alona. Ngumiti siya. Hindi para magyabang, kundi para magpaliwanag. Hindi ko kailangan ipagsigawan kung anong nagawa ko. Ang mahalaga, may natulungan. Ang pera, hindi lang para sa bahay o sasakyan. Mas masarap ilaan sa mga bagay na makikinabang ang lahat at hindi lang ako, sabi ni Alona. Natigilan ang lahat. May ilan na hindi makapaniwalang ang babaeng tinawag nilang kawawa ay siya palang dahilan kung bakit mas maayos na ang baryo nila ngayon. Ngunit si Melissa ayaw pang magpatalo. Kahit na may naitulong ka, hindi pa rin mababago na nakatira ka pa rin sa kubo. Samantalang kami, may mga mansyon na. Pagmamayabang pa ni Melissa. Doon na tumawa si Marco, pero hindi pa nga asar ang tono. Melissa, minsan mas matibay pa ang kubo kaysa mansyon. Kasi ang kubo, kahit anong bagyo, nananatiling matatag dahil nakaugat sa lupa. Pero ang mansyon, kapag puro yabang ang pundasyon, madali ring gumuho, sabi ni Marco. Halos mapanganga ang iba. May ilan ng palihim na pumapalakpak. Tahimik lang si Alona, pero sa loob niya, nakahinga siya ng maluwag. Salamat Panginoon, hindi ko kailangan magsalita ng masama para lumabas ang totoo. Sila na mismo ang makakakita. Aniya. Sa mga sumunod na oras, ramdam na ramdam ang pagbabago ng ihip ng hangin. Kung kanina ay nilalait siya, ngayon ay may mga lumalapit na batchmate para magpasalamat. Alona, sorry kung nakasabay ako kanina sa tawanan. Hindi ko alam na ganito pala ang mga nagawa mo. Uwi ka ng isa. Salamat sa mga tulong mo sa baryo. Dagdag pa ng isa. Pero sina Melissa at Carla, bagamat halatang nahihiya, ay pilit pa ring nakangisi. Pilit pinagtatakpan ang pagkabalisa. Para silang nabulunan sa hiya, pero ayaw pang umamin. Matapos ang eksena ng truck at supplies, hindi na maibalik ni Melissa ang dating yabang. Kahit pilit siyang umiti, halata ang pamumula ng kanyang pisngi. Subalit hindi pa doon natatapos ang lahat. Maya-maya, dumating siguro Ramirez, ang dating principal nila. Matanda na ito, nakatungkod, pero nakangiti nang makita si Alona. Mga anak, malakas na bati ni Guro. Alam niyo ba kung bakit ako sumadya rito? Gusto ko lang pasalamatan ng isang tao na walang sawang tumutulong sa eskwelahan. Sabay hawak niya sa kamay ni Alona. Kung hindi dahil kay Alona, baka wala na akong silid-aralan na papasukan tuwing umaga. Siyang nagpapaayos ng library. Siya rin ang nagbigay ng scholarship sa 5 estudyante na ngayon nasa kolehiyo na. Parang may sumabog na bomba sa loob ng covered court. Scholarship? Bulalas ng ilan. Siya palang nagbabayad noon, sabi pa ng isa. Napayoko si Alona. Medyo nahiya. Huwag niyo na pong banggitin, Guro. Maliit na bagay lang po yun. Aniya. Maliit? Sagot ni Guro. Nangingilid ang luha. Anak, malaki yon. Dahil sa'yo, may mga batang hindi naputol ang pag-aaral. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito para ipagsabi kung gaano kalaki ang nagawa mo sa eskwelahan na ito
sabi ng matanda. Halos lahat ay natulala. Kanina lang pinagtatawanan nila si Alona dahil sa kubo niya. Ngayon, para silang mga batang nahuling nagsisinungaling. Si Jenny hindi na nakayanan. Alona, patawad. Nakisabay ako kanina kay Melissa at Carla. Pero sa totoo lang, hanga ako sa iyo. Hindi ko kaya ang ginawa mo, sabi ni Jenny. Tumango si Alona. Okay lang, Jenny. Naiintindihan ko. Hindi naman ako nagtatrabaho para sa papuri, kundi para sa kapakanan ng iba. Samantala si Marco, tahimik lang na nakatingin kay Alona. Bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Ngunit sina Melissa at Carla tila nagpipigil ng inis. Kumbaga, charity case lang siya. Bulong ni Carla kay Melissa. Oo, tumulong siya. Pero ano naman, mas maganda pa rin ang bahay natin. Ngunit hindi nila alam, may isa pang sorpresa na bubulaga sa kanila. Pagkatapos ng programa, biglang lumapit ang barangay captain. Batchmates, may announcement lang ako. Sa darating na buwan, magbubukas ng bagong community center na ipinatayo gamit ang donasyong galing sa... Sino pa? Kundi kay Alona, sabi ng barangay captain. Dahil doon ay muli na namang nagkagulo. Community center? Sigaw ng isa. Grabe, siya na naman, sabi pa ng isa. Ngumiti ang kapitan. Oo, at hindi lang yon. Ang lupa kung saan itinayo ang community center, donasyon din ni Alona. Hindi lang siya basta nagbalik, nagbigay siya ng kinabukasan sa baryo. Para silang sabay-sabay na nabilaukan. Si Melissa hindi makapagsalita. Si Carla naman ay napahawak sa dibdib na parang natitigilan. Imposible, mahina niyang bulong. Paano niya nagawa yun? Tanong naman ng isa. Si Marco naman ay tumayo at nagsalita. Simple lang, habang abala tayong lahat sa pagpapayaman para sa sarili. Si Alona, abala sa pagpapayaman ng bayan. Habang iniisip natin kung paano palakihin ang bahay natin, siya, iniisip kung paano palakihin ang kinabukasan ng mga kabataan. Tumahimik ang buong court. May ilang nakapikit, may ilang napayuko dahil sa hiya. At si Melissa, na dati pinakamalakas tumawa, ngayon ay parang nabubulunan sa sariling kayabangan. Matapos sa mga revelasyong lumabas, hindi na matiis ni Melissa ang katahimikan. Tumayo siya. Pilit pinapalakpakan ng sarili para magpatawa. Okay, fine. Ang dami mong natulungan, Alona. Pero still, ano bang silbi kung kubo pa rin ang tirahan mo? Ano ka? Santa Claus? Bigay ka ng bigay. Pero sarili mo, wala ka. At least kami, may naipundar para sa sarili. Mayabang pa rin na sabi ni Melissa. Tumingin si Alona sa kanya, diretso sa mga mata. Hindi na siya nakangiti pero hindi rin galit. Melissa, may punto ka. Oo, hindi ko pinili ang malaking bahay o mamahaling sasakyan. Pinili ko ang kubo kasi doon ako mas payapa. Kasama mga magulang ko. Hindi ko kailangan ng mansyon para maramdaman kong may halaga ako. Ang halaga ko, nakikita ko sa bawat batang nag-aaral, sa bawat nanay na natutulungan ng health center, at sa bawat kababaryo na may mas maliwanag na kinabukasan, sabi ni Alona. Biglang napalunok si Carla. Halos lahat ay napatigil. Parang may sampal na tumama sa kanila. Ngunit hindi pa doon natapos. Kung mansyon at pera lang ang batayan ng tagumpay, dagdag ni Alona, maraming mayayaman na malungkot. Ang tunay na kayamanan, nasa puso at nasa gawa, dagdag pa niya. Ilang saglit pa, biglang lumapit si Marco na may dalang dokumento. Siguro panahon na para malaman ng lahat. Pasensya ka na, Alona, pero kailangan nilang makita. Pinakita niya ang papeles, land titles, deed of donation, at mga kontrata. Mga kabatch, alam niyo bang halos kalahati ng lupang kinatitirikan ng baryo natin ay nakapangalan kay Alona? Pero imbis na ibenta para yumaman, idinonate niya para sa paaralan, health center, at community center.
Halos napasigaw ang karamihan. Ha? Ano? Sigaw ng iba. Lupa pala ni Alona ang pinatatayuan ng covered court? Sabi pa ng isa. Nanlaki ang mga mata ni Melissa. Ibig sabihin, ikaw ang may-ari ng malaking lupain dito? Tanong ni Melissa. Tahimik na tumango si Alona. Pero wala akong balak ipagyabang o gawing negosyo. Para sa akin, mas mahalaga ang komunidad kaysa personal na luho. Parang binuhos na ng malamig na tubig ang lahat, lalo na nang may lumapit na ilang magulang. Salamat Alona, dahil sa'yo, nakakapag-aral ang anak ko. Dahil sa health center mo, gumaling ang asawa ko. Hindi ka lang simpleng kabatch, ikaw ang haligi ng baryo namin. Sabi ng mga magulang. Hindi na alam ni na Melissa at Carla kung saan po pwesto. Ang mga ngiti nila ay naglaho. Napalitan ng pamumula ng pisngi at pagkuyom ng kamao. Habang abalang lahat sa pagpupuri kay Alona, biglang umiyak si Jenny. Alona, patawarin mo ako. Nakisama ako sa panlalait kanina. Pero ngayon ko lang na-realize, lahat ng yabang ko, walang saysay. Ikaw, kahit nakatira ka sa kubo, mas mayaman ka sa puso at gawa. Naluluwang sabi ni Jenny. Lumapit si Alona at niyakap si Jenny. Wala akong sama ng loob. Lahat tayo, may kanya-kanyang laban. Huwag lang tayong maging mapangmata. Ang mga batchmate ay unti-unti nang nagsisigawan ng sorry at salamat. Ngunit sina Melissa at Carla nakatayo pa rin. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi ako makapaniwala. Bulong ni Melissa na nanginginig. Naungusan niya na tayo sa lahat ng bagay, kahit kubulong ang tirahan niya. Sabi pa ni Melissa. Doon na lumapit si Marco. Seryoso ang boses. Melissa, Carla, huwag kayong magbulag-bulagan. Ang tunay na sukatan ng tao ay hindi nakikita sa dingding ng bahay, kundi sa pundasyon ng puso. At sa laban na yun, talo kayo. Para silang nalunok ng sarili nilang salita. Literal na nabubulunan sa iya ang kanilang nararamdaman. Wala silang masabi, wala silang maipagyabang. Pagkatapos ng lahat, lumapit si Alona sa gitna. Humarap sa lahat ng kabatch. Salamat sa pagkakataong ito. Alam kong kanina, marami sa inyo ang nagtawat ng husga. Hindi ako galit dahil minsan, kailangan talagang makita ang buong katotohanan bago maintindihan ng tao. Sana mula ngayon, huwag na tayong mangusga base sa panlabas na anyo. Hindi lahat ng kubo ay kahirapan at hindi lahat ng mansyon ay kasaganaan. Palakpakan ng buong court. May mga umiiyak. May mga tahimik lang na nakatingin, puno ng paghanga sa kanya. Si Marco lumapit naman sa tabi ni Alona. Alam mo, ikaw ang pinakamayamang taong nakilala ko. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso. Ngumiti si Alona at may luhang tumulo. Hindi ko ito kaya kung wala ang Diyos at ang mga magulang ko na nagturo ng kasimplihan. Kaya't kahit kubo lang ang tirahan ko, doon ako masaya, doon ako buo. At sa huling bahagi ng gabi, ang mga dating mapangmata, sina Melissa at Carla, ay hindi na makatingin ng diretsyo. Para silang mga taong nalunod sa sariling yabang, nabubulunan sa katotohanan ng hindi kayamanan o mansyon ang sukatan ng tao, kundi puso at gawa. Ang mga aral sa kwentong ito ay huwag manghusga batay sa itsura o tirahan ng tao. Ang totoong yaman ay hindi nakikita sa bahay, bag o sasakyan, kundi sa kabutihan ng puso at sa kung paano tayo nakakatulong sa iba. Ang pagpapakumbaba ay mas mataas kaysa kayamanan. Kayo, ano bang masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.